Our topic, Divine Wisdom for a Godly and Successful Life. Gusto mong maging matagumpay? Gusto mong mamuhay ka ng maka-Diyos? Kailangan mo ang karunungan. Kailangan natin ang kaalaman para magtaglay ng karunungan. Kailangan natin ang kaalaman. Yung kaalaman, kailangan may pangunawa tayo. Simulan po natin. Ephesians 5:15-16. So be very careful. Sabay-sabay po tayo. Be very careful how you live. Live wisely, not like fools. I mean that you should use every opportunity you have for doing good. Because these are evil times. Sa Tagalog, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Sabi ni Apostle Paul, mamuhay kayong tulad ng matatalino. Sabihin mo sa iyong sarili, mamuhay ka tulad ng matalino. Mamuhay tayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita. All throughout the preaching po ay ating pag-uusapan. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. So, nais po ng Panginoon, mamuhay tayo na may taglay na karunungan. At yan po ang aking ituturo sa inyo. There are different kinds of wisdom. Paano makukuha ang karunungan? Sino ang mga may taglay na karunungan? Ano ang example sa Biblia ng nagtataglay ng karunungan? Sino ito? Handa ba tayo makinig? Okay. Letter A, ito po yung pinag-usapan natin. Ito po yung mahaba. Pinag-usapan natin last week. When you live wisely, having divine wisdom, you will live successfully. Kapag ikaw ay nabuhay, taglay ang karunungan, ikaw ay magtatagumpay at ikaw ay mabubuhay na may kabanalan. Sino ang gustong mabuhay na may kabanalan? Sino ang gustong mabuhay na ikaw ay pag-alis sa lupa ay siguradong langit? Sino yung gusto mong mabuhay ka na ikaw ay magiging matagumpay? Taas ang kamay. Gusto mong mabuhay na mapagtagumpay? Pamalakpak ka sa Panginoon. Kailangan mo ang karunungan. Kailangan mo ang karunungan. Ang ating pong great example sa Biblia na may taglay na karunungan ay ang Panginoong Hesus. Mahalaga po ito. Tinuro ko po sa inyo nung isang linggo, merong nagpakadalubhasa, pero naging failure dahil meron lang siyang intellect, meron lang siyang human wisdom, pero yung divine wisdom ay wala. So, hindi ko na po babalikan yung aking mahabang explanation doon nung isang linggo. Ngayon, ang ating pong great and best example sa Bible patungkol sa nagtataglay ng divine wisdom ay si Jesus. Si Jesus po, siya po ay may divine nature. Sabihin mo, divine nature. Pero taglay din niya ang human nature bilang tao. At kaya kung bakit siya nagkaroon ng wisdom, ay because of the Holy Spirit. Huwag pong maingay para yung nasa unahan mo ay hindi madistract. Nasa kanya si Holy Spirit. Si Holy Spirit na kay Jesus, kung bakit si Jesus ay naging best example natin,
Siya ay nagtagumpay sa buhay hanggang doon sa cross of Calvary. Taglay niya ang karunungan mula sa Diyos Ama dahil nasa Kanya si Holy Spirit. At si Holy Spirit ay nasa iyo, nasa akin. Kaya ikaw at ako'y magtataglay din ng karunungan mula sa Lord. Pumalakpak sa Panginoon. Best example natin ay si Jesus. Because of the Holy Spirit in Him, siya'y naging successful, siya'y naging, bagamat siya'y tao, talagang nakita sa Kanya ang pagiging Diyos, tunay na Diyos. Kinopyam niya ang Ama sa langit. And that is wisdom. At tayo ngayon, dahil kinokopy natin si Christ, ang isang taong kumokopya ng karakter ni Christ, yan ang tunay na matalino. Taas ang kamay na sa iyong lakad Kristiyano, ang kinokopya mong halimbawa ay ang magandang halimbawa ni Kristo. Pumalakpak ka sa Panginoon. And who is Christ? He is humble. He is faithful to God. He is godly. Honest. May banal na takot sa Ama sa langit nung siya'y nabubuhay sa lupa. Yan ang si Christ ang ating best example. Tinanggap niya ang parusa sa kasalanan na hindi naman niya kasalanan. Kasalanan ng tao. Kinuha niya ang kasalanan ng tao. Walang kasalanan si Kristo nung nabubuhay sa lupa. Sinless. Pero siya ay nagtaglay ng kasalanan mo at kasalanan ko. Palakpakan natin si Jesus Christ. That is wisdom. Naging masunurin sa Ama, that is wisdom. At yan din ang pinapaunawa ko sa ating lahat. Kapag tayo naging masunurin sa Diyos, yan po'y wisdom. At magagawa mo lang pong sumunod sa Panginoong Diyos, gaano mang kahirap, depende sa relasyon mo kay Holy Spirit. Sabihin natin, relationship kay Holy Spirit. Kaya itinuro ko po yun ng more than 2.5 months. Explain ko po sa inyo. Ang padalawang pong halimbawa, pero ang great and best example ay si Jesus. Ang padalawang halimbawa ay si Joseph. Si Joseph ay napakatalino. May banal siyang takot sa Diyos. Bagamat siya'y itinapon ng magkakapat ng kapatid niya, itinapon sa bangin, ipinagbili sa anak ng Potifar, napapunta siya sa palasyo, nakulong, wala namang kasalanan. Pero, dahil taglay niya ang karunungan mula sa Lord, mula sa doon sa pagkatapon sa kanya, siya ay naging next in authority. Next sa Prime Minister in authority sa lugar ng Egypt. At ginamit siya para ang mga kanyang mga kapatid at kanyang ama ay may makain. Dahil siya ay may hawak, siya ang may kontrol ng pagkain sa Egypt dahil sa kanyang karunungan. Hindi nagutom. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, na-explain ko sa inyo, magkakaiba po itong knowledge, understanding, and wisdom. Gusto ko pong gisingin ang inyong diwa. Kayo po ngayon ay nakikinig. Kayo po ngayon ay nakikinig. Ano po ang tawag dyan? Wisdom, understanding habang kayo nakikinig, o knowledge? Ano pong inyong kinukuha? Knowledge. Yeah, praise God. Ano ang Tagalog sa knowledge? Kaalaman. Habang kayo nakikinig, every time na kayo makikinig, ang nakukuha nyo ay kaalaman. Ito man ay pangkalusugan, ito man ay patungkol sa pamumuhay Kristiyano galing sa Bible, ito man ay
pakikinig bilang estudyante, ang inyong na-acquire ay kaalaman, knowledge. Ano ang kailangan habang ikaw'y nakikinig? Ano pong kailangan? Understanding. Kaunawaan. Kailangan mong makinig, kailangan mong maunawaan. Kaya ang preacher, humahaba ang preaching, ipinapaunawa. Ano po ang kailangan habang nakikinig? Understanding. Sino rito ang nakikinig? Ang tawag dyan ay acquiring knowledge. Sino naman yung habang nakikinig, gusto mo, taglay mo ang pangunawa? Ang tawag dyan ay understanding. Pangunawa. Mahalaga po ba ang pakikinig? Ay, upo. Mahalaga po ba ang pangunawa habang may nagsasalita? Yes. Ngayon, ikaw ay nakinig. Alin ang papaltan? Are? Patanggalin ko pa? Ay, sorry. Praise. Ayan. Ba't niya nagagawa? Ba't niya alam na ang problema? Kaya walang sound. Praise. On. Okay, yun po yung kaalaman. Kaya alam nilang gagawin, may kaalaman, may kaunawaan. Pag ito'y ini-apply mo ng tama, ang tawag doon ay wisdom. Gets niya? Yung ina-acquire nyo ngayong kaalaman, may taglay kayong kaunawaan. Pag ito'y inyong ini-apply ng tama, ang tawag doon ay karunungan. Karunungan. Ang pag-a-apply ng alam mo, kapag ito'y ina-apply mo ng tama, ang tawag doon ay? Ano pa? Wisdom. Karunungan. Pag ini-apply mo yung alam mo, ini-apply mo ito ng tama, ang tawag doon ay wisdom. Okay? Pero may different kinds of wisdom mamaya. So again, pakikita ko po sa inyo, knowledge, ito ay kaalaman, acquiring facts. Pakita po, PowerPointer, please. Knowledge. Ining knowledge. Knowledge. Mali. Yung sa una. Hindi pa yan. Knowledge, ito ay kaalaman. Hindi pa yan, Ining. Nasa baba ka na, sa taas. Yan. Basa po. Ano po yung knowledge sa Tagalog? Kaalaman. Acquiring facts. Nakakakuha kayo nito sa pag-aaral nyo, sa pagkikinig. Kayo po'y nakakapulot ng kaalaman sa balita. Tama ba? Pagbabasa ng libro? Sa pakikinig ngayon? Okay. Sa inyong opisina, nakakaroon kayo ng kaalaman? Okay. So the knowledge of the Lord brings wisdom.
Yung kaalaman nyo patungkol sa Panginoon, ito'y maghahatid sa inyo ng karunungan. Mamaya mas maunawaan nyo. Ano naman yung understanding? Understanding, ito yung kaunawaan. Kailangan mong maunawaan ang aking itinuturo para may apply mo ito ng tama. Properly interpreting those facts. Kung anong iyong naririnig, kailangan maunawaan mong mabuti at kami pong nagtuturo bilang teacher sa school, kailangan po ito'y maituro ng malinaw. Maituro ng malinaw para magkaroon ng kaunawaan. Sabihin natin, understanding. Ineng, nasa understanding na. Understanding, ito po ay kaunawaan. Properly interpreting those facts. Divine wisdom, ito na tayo. Kapag kayo ay may naengkwentro sa Bible, okay, na wisdom from above, ito po'y divine wisdom. Ito po'y godly wisdom. Ito po'y wisdom from above. Sa Tagalog, karunungan, katalinuhan. Pag yun po ang inyong nabasa sa Bible, ang tinutukoy dito ay makalangit na karunungan. Godly, maka-Diyos. Okay po ba tayo dyan? Pagka kayo nagbibasa ng Biblia, nabasa nyo ay katalinuhan. Ito po ang tinutukoy ay karunungan mula sa Diyos. Sino may gusto ng karunungan mula sa Diyos? Mamaya, mas magugustuhan yung magkaroon ng karunungan mula sa Diyos habang kayo nakikinig. Now, pakibasa po natin. Being filled. Yan. Basa po natin. 1, 2, 3, go. Basa. Being filled with the Holy Spirit also means receiving wisdom. Ang isang taong puspos, kagaya ni Joseph, kagaya ni Paul ng Biblia, kaya siya nagtagumpay. Higit sa lahat, si Jesus Christ. Bakit siya nagtagumpay sa tukso? Bakit siya nagtagumpay sa cross of Calvary? Siya ay puspos ng presensya ng Holy Spirit. Puspos siya ni Holy Spirit. Sino rito ang gusto mo sa pagsubok, ikaw ay magtagumpay? Kailangan ikaw ay puspos ni Holy Spirit. Sino ang may gusto na ikaw ay magtagumpay sa tukso? Kailangan puspos ka. Puspos ka ng pag-ibig, puspos ka ng kagalakan, yung 9 na bunga, Galatians 5:22. Ang tawag sa taong laging nagpapapuspos, ang tawag sa taong yun ay matalino. Sino rito ang matatalino? Sinong gustong maging matalino? Pag sinabi kong matalino, ikaw ay may godly wisdom. Divine wisdom. Kagaya ng kay Jesus. Wala kang maipula sa Kanya. Sino rito ang may gusto na habang ikaw ay nabubuhay sa mundo, mabawasan ng pula ng tao sa'yo? Hello? Gusto mo gayon? Kailangan mo maging matalino. Para ikaw ay maging matalino, nasa iyo na si Holy Spirit, kailangan mong laging puspos. Nakukuha niyo po? Sino ka po ang may mga napupulaan? Kristiyanong matagal na, leader na, napupulaan pa. Hindi puspos. Sino naman ngayon ang natututo na kailangan mong ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo para mabawasan ang pula sa iyo bilang Kristiyano? Kung pinupulaan ka, naman laging tulog. Kailan? Ay di, sa panonood ng TV. Okay lang, nanonood ng TV. Hindi naman sa preaching,
Ang matalino ay gising na gising sa preaching. Pumalakpak sa Panginoon ng matalino. Puspos ng antok? Hindi. Puspos ng Holy Spirit, on fire ka sa pakikinig. Being filled with the Holy Spirit also means receiving wisdom. Tumatanggap ka ng karunungan. Kapag ikaw ay puspos ni Holy Spirit ng kagalakan, kapayapaan, yung Galatians 5:22. Reading the Word, basa ulit tayo, sabay-sabay tayo. Reading the Word brings the knowledge of God. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ano po ang ating matatanggap? Kaalaman. Kaalaman patungkol sa Panginoon. Sino rito ang gustong madagdagan ang kaalaman patungkol sa Panginoon? So magbabasa, makikinig. Sino uuwi ngayong araw na ito na nadagdagan ang kaalaman mo patungkol sa Lord? Pumalakpak ang uuwing madadagdagan, makikinig kang mabuti. Kasi reading the Word, ito pong salita ng Diyos. Basa uli natin. Reading the Word brings the knowledge of God. Magkakaroon ka ng kaalaman tungkol sa Diyos. Basa uli. Reading the Word brings the knowledge of God, and meditating upon that knowledge brings wisdom. Habang binemeditate mo yung kaalaman, ngayong tinuturo ko, ikaw ay nadadagdag ang iyong karunungan as we allow the Holy Spirit to bring revelation and show us how to apply it in our lives. Kaya malaki po ang amin pong dependency sa Holy Spirit, sa pagtuturo, para maipaunawa po namin sa inyo. Pero nasa inyo na kung habang nagpapaunawa, kung saan kayo nakatingin, hindi interesado, pero ang kaharap ko, simula sa araw na ito, nakikinig na mabuti, ninanamnam ang kaalaman para mag-increase ang iyong karunungan. Taas ang kamay na gustong mag-increase ang karunungan. Kaya nakikinig kang mabuti. So paano mo ma-acquire yung karunungan? Kailangan puspos ka ng Holy Spirit, ng kanyang katangian. At habang tayo ay nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, madadagdagan ang kaalaman mo, mariremind ka lagi patungkol kay Jesus. Na si Jesus ay nagtagumpay sa cross because of the Holy Spirit na nagbigay sa kanya ng kapuspusan at ng karunungan. Nasaan si Holy Spirit? Nasa iyo. Nasaan si Holy Spirit? Nasa iyo. Nasa akin. Siya magbibigay sa iyo ng karunungan habang ikaw ay nakikinig. Kaalaman. At nang i-apply mo ito sa magitan ni Holy Spirit. Letter B. 4 kinds of wisdom. Huwag mong ipagmamalaki ang iyong kaalaman kung hindi mo naman ini-apply ay ang sinasabi ng Biblia. Kapag ang karunungan na meron ka ay taliwas sa karunungan ng sinasabi ng Diyos sa Biblia, huwag mo yang ipagmamalaki. Ang ipagmalaki mo ay ang karunungan mula sa Diyos, galing sa kanyang salita. 4 kinds of wisdom. Ngunit kung, magbasa po tayo, sabay-sabay po tayo. Basa po natin. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi
galing sa langit. So, ang unang karunungan ay karunungan galing sa langit. Ang tawag sa galing sa langit na karunungan ay divine wisdom. So, yun ang unang karunungan. Huwag daw nating ipagmamalaki kung naghahari ay inggit dahil yun daw ay hindi galing sa langit. So, anong unang karunungan? Galing sa langit. Pag galing sa langit, anong karunungan yon? Godly. Anong karunungan yon? Divine. Maliwanag po. Kundi makalupa. Yan. Ano naman tinutukoy na makalupang karunungan? Earthly. Yan, nakalagay dyan. Earthly. Tingnan ang Biblia, ang daming itinuturo sa atin. Ano pa? Kung wala ka rito, yung di ba babasan nyo? Maiintindihan? Kung hindi tayo makikinig sa live o kaya ma-attend dito, hindi nyo yan maunawaan. Baka hindi nyo rin mabasa. So, yan po ang 4 kinds of wisdom. Galing sa langit na karunungan. Ano yung padalawa? Earthly wisdom, makalupa. Sabi ng Biblia. Ano yung patatlo? Makalaman. Intellectual. Pinaiiral ng unbeliever po malimit ay earthly and intellectual wisdom. Pero, ang ginagamit nating karunungan bilang Kristiyano, pili kayo sa 4. Anong ginagamit nating karunungan? Ano pong ginagamit natin? Tanungin mo yung katabi, anong ginagamit mo doon sa 4 na karunungan? Divine. Pumalakpak ang ginagamit ay divine. Saan galing yung divine? Makalangit. Ano yung last na karunungan daw? Devilish. Mula sa demonyo. Huwag ka magbigay. Maghihirap ka. Bulong galing sa yan. Sa kaaway. Padalwa galing sa sarili mo. Ano naman sabi ng Biblia? Magbigay ka at bibigyan ka ng Lord, siksik, liglig, apaw. Tama ba? Galing yun sa Diyos. Okay, ulitin natin. Dalhin muli ako sa 14. Basa uli. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki. Huwag ninyong ikaila ang katotohanan. 15. Huwag daw magmamalaki yung matalino na may inggit naman. Huwag magmamalaki yung mayamang matalino na puno ng inggit. Bakit? Matalino ka nga, mayamang ka nga, ay alin kayang karunungan din na yung ginagamit mo. Verse 15. Yun daw may inggit, sabi rito, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. So ano? Yung galing na karunungan sa langit. Divine. Kanina sa explanation ko, sa salitang divine, ano pa po yung inilagay kong meaning ng divine wisdom? Godly. Godly wisdom. Ano po yung padalawang nakalagay sa Biblia na uri ng karunungan? Makalupa. Earthly. Makalaman. Intellectual wisdom. At ano pa yung last na karunungan, yung pala karunungan din, kagaya ng ginawa ni Satanas na pumasok sa ahas, tinugso si Eva, anong tawag sa karunungan yon? Devilish. Yung karunungan nakakumakamkam ng pera, nagkakapera sa maling paraan, anong karunungan yon? Devilish. Pangsariling hangarin. Yung nasa posisyon na nangungurakot. Wala akong minensyong pangalan.
Nagkapera ng marami, nakapunta sa maraming bansa dahil siya yumaman. Anong karunungan yon? Devilish. Pangsariling hangarin. Yung gustong yumaman sa maling paraan. Anong karunungan yon? Devilish. Pangsarili, earthly. Pero yung nag-aral, nagpakadalubhasa, halimbawa, doktor, espesyalista, yung kanyang inoperahan ay successful. Pero hindi siya believer. Anong karunungan meron siya? Intellectual. Matalino siya. Pero yung karunungan niya, kung siya'y unbeliever, hanggang lupa lang yan. Pero ang karunungan mula sa langit ay abot hanggang langit ang buhay mo. Kapag ito ay tinaglay mo. Gets po natin? Sino ngayon ang gustong magkaroon ng karunungang divine, makalangit, para ang buhay mo pasok sa langit? Pag alis mo sa lupa, pumalakpak sa Panginoon. Ito ngayon ang aking ituturo sa inyo, the difference between earthly wisdom and godly wisdom. Again, the 4 kinds of wisdom, wag natin kalilimutan, yan ay nasa James chapter 3, 15, 17. Earthly wisdom, intellectual wisdom, devilish wisdom, and the wisdom from above. Sino rito ang may taglay na wisdom from above? Pumalakpak sa Lord. Yayaman ka. Hindi sa masamang paraan. Ang iba, niyayapakan ang kanyang kapwa maging mataas lang sa posisyon. Ibig sabihin, gumagawa siya ng hocus-pocus, naapektuhan ng iba. That's wrong. That is not divine wisdom. That is devilish o earthly wisdom. Ito ngayon, ito lang ang aking ipapakita sa inyo. Earthly versus godly wisdom. Magkaiba po yan. Pinakita ko sa inyo kanina yung devilish. Pakikita ko ngayon sa inyo ang earthly wisdom and godly wisdom. Basahin po natin, Mangangaral 1:17 to 18. Basa po. 1, 2, 3, go. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan, sabi ni Solomon. Pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Bakit kaya? Kasi ang pinag-aralan niyang karunungan ay yung mga marurunong na walang tamang relasyon sa Lord. Yung mga taong yumaman pero walang tamang relasyon sa Lord. Siya yun, tinutukoy niya. Yung mga matatalino, nag-aral, pero napabayaan ang kanilang relasyon sa Panginoon. Hindi nakilala ng totohanan si Lord. Ito yung tinutukoy ni Solomon. Kaya sabi niya, para kang umahabol sa hangin. Mahabol mo ga ang hangin? Ibig sabihin ni Solomon, walang kabuluhan ang karunungan na taglay ng mga taong walang relasyon sa Panginoon. Maiiwan din sa lupa ang kanilang accomplishment. Dahil habang nadadagdagan, ito ang sabi ni Solomon, basa. Dahil habang nadadagdagan ang kaalaman ko, nadadagdagan din ang aking kalungkutan. Eh bakit? Sino yung sinasabi na kapag nadadagdagan ang karunungan, nalulungkot? Sino yung mga tinutukoy niya? Eh sa panahon nga natin ngayon, ang dami pong mga dalubhasang kung ano-ano na. Ngayon may mga drone na. Ngayon mga missiles, talagang nakakapatay daw ng
Kung noon ang missiles ay pumapatay lang ng kaunting area, ngayon daw ay malaking area. Because of the wisdom. Kaya sabi niya, nadadagdagan ang kaalaman, nadadagdagan din ang kalungkutan. Nalulungkot siya dahil sa karunungan ng tao na hindi nagagamit sa tama. Ang dami nang lumalabas, maging inuming mga vitamins and everything. Hindi mo na maintindihan kung alin. Habang dumadami, ang sakit, dumadami din. Kaya sabi ni Solomon, nakakalungkot. Sabi niya, nadadagdagan ang kaalaman, nadadagdagan ang kalungkutan. Lalo yung mayayaman. Nadadagdagan ng takot, paano kaya dumadami ng kayamanan ko, paano kaya ay ako'y mahina na, siguro yung ibang mayayaman, mahina na ako, paano nga ako pinaghirapan, sa inong makikinabang din ako makasakay sa airplane. Nalulungkot siya. Pero mga born again, ang kayamanan ay ginagamit para sa karya ng Diyos, kaya masaya. Ang kayamanan, hallelujah, ginagamit para mapaunlad ang espiritual na buhay, kaya masaya. Ang kayamanan ginagamit para maging masaya. Kailangan din po yung blessing. Kakapunta ka ng ibang bansa kung wala kang blessing. Tama ka ho? Hindi ka makakapunta. Maging masaya. Gamitin mo ng wasto ang salapi. Ibig sabihin ni Solomon, para ikaw'y sumaya. Bigyan mo ng chance ang iyong sarili to enjoy. Sabi mo sa iyong katabi, enjoy life. Enjoy your blessing. Gamitin mo ito sa tama. So, human wisdom says, to see is to believe. Yan ang pagkakaiba. Ha? Basa. Basa po. 1, 2, 3, go. Human wisdom says, to see is to believe. Yan ang mga may taglay na human wisdom o earthly wisdom. Ako lang maniniwala pag nakita ko ako'y maniniwalang may Diyos pag nakita ko ang Diyos. Ala, baka naman ikaw ay matumba at ikaw ay mamatay sa takot. Kaya hindi magpakita sa iyo ang Diyos. Gets niyo ba? Yan po ang mga may taglay na human wisdom. Ako maniniwala lang kapag nakita ko ang Diyos, talaga may Diyos. Sila to see is to believe. Sino naman naririto na taglay ang karunungan? You will believe and you will see miracle. Sabi ko, you will continue to believe and you will see miracle. Manalig ka muna. Makikita mo ng himala. Yan ang mga tunay na may karunungan. Sino rito may tunay na karunungan? Nananalig muna at makikita mo ng himala. Pumalaksak sa Panginoon. Yan po ang pagkakaiba ng human at divine. Ano pa po? Earthly wisdom says, love your family and friends. Yan ang sinasabi ng mga earthly wisdom. Mahalin mo, syempre, ang iyong mga mahal sa buhay at kaibigan. Ay yung mga kaaway, wag na yan. Yan ay earthly. Pero ang divine wisdom, godly wisdom tells us, love your enemies and bless them. Kaya, kita niyo ang difference? Kita niyo ang pagkakaiba? Yung iba ay, bakit ko yan mamahalin? Wala namang, hindi ko namang kilala. Ikaaway ko yan. Hindi. Ang sabi ng Biblia, hindi mo lang mamahalin ang iyong sarili at ang iyong kaibigan o ang iyong kamag-anak, mamahalin mo rin kahit yung umaaway sa'yo at i-bless mo sila. Ano pa? Ilan lang po ito. Earthly wisdom says, there are many ways to God. Godly wisdom. Godly wisdom. Ining mali. Yung verse ay doon sa after Jesus Christ. Kahit yung kanina. Huwag mo ilalagay sa taas. Kasi walang nakalagay nung earthly wisdom says there are many ways to God. Sa Acts 4:12, wala.
Lagay mo yung Acts 4:12, yung kagaya ng nakalagay ko sa akin. Even yung kanina, so Matthew 5:43. Matthew 5:43-47. Ang tinutukoy doon ay godly wisdom tells that we love our enemies and bless them. Matthew chapter 5:43-47. Doon mo ilalagay pagkatapos ng hindi sa taas. Thank you. Hindi sa taas. Baka tayo ay magkamali. May mga nag-shot. Hindi. Hahanapin nila yan doon. Baka wala. Okay, thank you. Ilagay lang pagkatapos nung Yan. Yan kasing tinutukoy. Godly wisdom tells us there is only one way to God, Jesus Christ. Yan po ay nasa John 14:6. Lagay mo rin, John 14:6. Sabi ng iba, isa naman ang ating pupuntahan. Marami lang paraan. Huwag kayong a-agree. Only Jesus, the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Only one way to God. John 14:6 yan. Through Jesus Christ. Yan. No? Earthly wisdom says, always follow your heart. Sabi ng mga makamundo, tao, basta sundin mo ang tinitibok ng puso mo. Delikado pag sinunod ang tibok ng puso. Paano kung ngayon grade 12 pa lang, in love na? Susundin ba yung tibok ng puso? Anong sabi ng Jeremiah 17:9? The heart is deceitful above all things. May delikado po pag sinunog ang tibok ng puso. Ngayon kaya ay uulan, uiinit. Ang tibok ng puso ko ay hindi uulan. Mapanlin lang, ito kayang kausap ko, nagsasabi ng totoo o hindi. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng puso mo. Ito ba, mahal ko pa rin asawa kong ito o hindi? Delikadong mapandaya ang puso. Hello, sabi ng Biblia. Ang sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Makinig kayo. Kailangan tayo magtiwala sa Diyos kasi yung perfect plan, kailangan yan ang perfect time. Ang perfect plan, kailangan ang perfect time, kailangan ang perfect ways. Gets nyo? Walang pagmumulan ng perfect, kundi sa perfect God. Kaya, delikado pag sinunod mo ay tibok ng puso mo. Nako, ikaw ay kabado. Siguro ikaw nga ang kumuha ng nawawala. Delikado po pag udyok ng puso. Galit ang puso. At yun ang sinunod. Mali po ang mangyayari. Kaya, anong sabi ng makamundo? Always follow your heart. Pero yung godly wisdom tells us, yan kaya inilagay ko na yung ganyan. Godly wisdom tells us in Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Yan po ang pagkakaiba. Maging sa pagbibigay, sinasabi ng sarili mo, ng intellect mo, huwag kang magbibigay. Paano ka magbibigay at sasabi yayaman? Ikaw ngay nabawasan. Di ka. Pero anong sinasabi ng Biblia? Luke 6:38, magbigay ka, bibigyan ka ng Diyos, hustong takal, siksik, apaw. Ang kailangan mo lang manalig. Ang tawag doon, pag ikaw ay nanalig, pag ikaw ay nagbigay, pag ikaw ay nag-apply, ang tawag doon ay wisdom. Hindi naman kayo nakasagot. Wisdom. Tawag doon ay, pag nag-apply kayo ng inyong nalalaman galing sa Biblia, ano pong tawag sa karunungan pag ang iyong ini-apply ay kaalaman mula sa Biblia? Sagot ang mga kabataan. Sagot ang mga lalaki. Sagot ang mga nanay at tatay.
Sagot ang mga anointed professional. Ahina. Wisdom. Pag ini-apply mo ay ang sinasabi ng Biblia. Mas pinili mong i-apply ang sinasabi ng Biblia kaysa sinasabi ng tao. Kapag ang iyong pagpipilian ay galing sa tao versus galing sa Biblia, alin ang pipiliin mo? Galing sa Biblia. Ano ang tawag pag ang pinili mong desisyon ay galing sa Biblia? Anong tawag doon? You have divine wisdom. Paano pipili ang taong walang alam sa Biblia? Ay di lang ang kung anong itinuro na narinig, na alam, ay delikado po. Characteristic of divine wisdom. Bago po tayo pumunta dyan. Alin ang pipiliin mo? Ikaw ay sinaktan. Wala ka namang ginawang masama. Alin ang pipiliin mo? Ang hintayin ang panahon na ikaw ay makapagpatawad? O ikaw ay magpatawad agad dahil sinabi ng Biblia? Laksan natin ang sagot. Ano naman ang sabi ng iba? Naunawaan kita. Hintayin mo ang tamang panahon na ikaw ay makapagpatawad. Alin ang i-apply mo? Yung pagpapatawad agad o yung hintayin ang panahon na makapagpatawad? Magpatawad agad. Pag ikaw ay nagpatawad agad, sino ang magbebenepisyo? Ikaw, ang taong nagpatawad. Maririnig ni Lord ang iyong panalangin, and that is wisdom. Alin ngayon ang i-apply? Kung anong sinabi ng Biblia. Paano mo malalaman ang mga sinabi ng Biblia? Umattend ka sa life grouping. Praise God na attend ka ngayon. Natututo ka. Para may apply mo ng tama. Anumang bagay na narinig mo, na ini-apply mo ng tama, anong tawag sa kanya? Wisdom. Tamang application ng iyong alam. Ano po ang tawag sa tamang application, sa tamang alam? Wisdom. Hinihintay ko sumagot ng iba eh. Characteristic of divine wisdom. Basahin po natin. Bakit ko po itinuturo ito? Ang team po natin ngayon ay about holiness. About love. About paglilingkod. Kailangan po dyan para ikaw makapaglingkod ng totoo, wisdom. Para ikaw ay magmahal ng tama, wisdom. Para ikaw ay mabuhay ng maka-Diyos, wisdom. At ito na nga tinuturo ko sa inyo. Excited ba tayo? Natututo ba tayo? Are we learning? Mas madali ang English. Characteristic of divine wisdom. James 3:13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Sino? Hamon ito ni James. Sino? Ikaw at ako'y tinatanong, sino? Ito ang sagot ni James. Marunong ka? Ipakita mo ito sa magitan ng wastong pamumuhay. Na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ulitin natin, basahin natin. 1, 2, 3, go. Mga lalaki. Sabay-sabay na tayo. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Taas ang kamay ng marunong at nakakaunawa. Ito. Ikaw ba ito? Ipakita nyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ang tunay na marunong na may taglay na divine wisdom ay ang mga taong namumuhay ng payapa. Mumuhay ng malinis.
namumuhay na may banal na takot sa Diyos. Sino sila? Humble person, mapagpakumbaba. Sila ang ito ang karakteristik ng may taglay na karunungan. Humble person, mapagpakumbaba. God-fearing person, marunong gumalang sa Diyos. May banal na takot sa Diyos. Because the fear of the Lord is the foundation of wisdom. Ang inilagay ko pong example dyan na may banal na takot sa Diyos kaya umunlad ang buhay, tumaas ang posisyon ay si Joseph. Ikaw ba'y empleyado? Ikaw ba'y may negosyo? Ikaw ba'y trabahador? Ano ba ang trabaho mo? Gusto mong tumaas ang posisyon mo? Halimbawa po natin dito ay si Joseph. Umangat ang buhay ni Joseph bagamat siya'y ipinagbili. Si Joseph po ay 11, kung hindi ako nagkakamali, ang kapatid. At siya'y itinapon sa bangin na inggit sa kanya. Pinagkaisahan siya. Si Jose. Itinapon sa bangin na alaala ng magkakapatid na walang pera. Kung itatapon natin sa bangin, gusto kong magkapera na tayo, ibenta natin. Ibinenta si Joseph. Ang ating pinag-uusapan, ang taong may taglay na karunungan ay may banal na takot sa Diyos. And you know what? Si Joseph po ay may banal na takot sa Diyos. Kaya siya'y umangat. Mula doon sa pit, doon sa bangin, na ibinenta siya, napapunta sa palasyo, siya po ay naging next sa prime minister in authority. Bakit? May banal na takot si Joseph. Saan po natin makikita ang kwento ni Joseph? Kalagay dyan. Genesis 39, hindi ko na po babasahin, and up to Genesis 42. Anong nangyari kay Joseph? Si Joseph ay nasa palasyo. Tinukso ng asawa ni Potiphar. Dahil gwapo si Joseph, tingnan mo dyan, katabi mo kung gwapo. Mas gwapo pa dyan. Gwapo. Binata. Tinukso. Gusto ng babae ni Potiphar ay siya ay makipag-sex. Walang nakakakita. Pero anong ginawa ni Joseph? May banal na takot si Joseph. Tumakbo. Huwag niyong sabihing palapit. Siya'y tumakbong palayo. At dahil nasaktan yung babae sa ginawang siya'y tinalikuran, hindi pinansin ang kanyang kagandahan. Binawliwala ang kanyang beauty. Aba, ay si Joseph ay ipinakulong dahil nakuha ng babae ni Potiphar ang balabal ni Joseph at sinabi sa hari, ako'y gustong halayin ni Joseph na wala namang katotohanan. Anong tinutukoy ko dito? Si Jose ay may banal na takot. Ang tawag sa kanya ay matalino na anak ng Diyos. Kaya si Jose napapunta mula sa bangin, napapunta sa palasyo, napapunta sa kulungan, at siya ngayon, at noon siya dinala naman sa Egypt, next to prime minister, naging governor. Dahil may banal na takot, may taglay na karunungan. I-promote ni Lord. Sino rito ang gustong makaranas ng promotion? Kailangan mo ang taglay na karunungan. Sabihin mo sa iyong katabi, mapopromote tayo dahil tayo may banal na takot sa Diyos. Ang may banal na takot sa Diyos, sasagana ang buhay.
By humility and fear of the Lord, Proverbs 22:4, are riches, glory, and honor. Yan po ang naranasan ni Joseph. Sabi mo siyang katabi, gusto mong yumaman. Kailangan mo ang banal na takot sa Diyos para ma-increase ang wisdom mo at ma-promote ka. Hindi ka mangungupit, hindi ka magiging corrupt. Ikaw ay honest bilang empleyado. Ikaw ay masipag. Yan ang matatalino. Mapopromote, I declare. Mga empleyado rito, promotion after promotion. Blessing after blessing. Dahil ikaw ay may God-fearing heart. Pumalakpak ang humble and have a God-fearing heart. Sino pang matalino? Ang mga soul winner. Anong sabi ng Proverbs 11:30? The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. The fruit of the righteous is a tree of life. Whoever captures souls is wise. Yun daw nagka-capture ng kaluluwa. Ibig sabihin, nagdadala sa Panginoon, nilalapit sa Panginoon. Basa uli. The seed of a good deeds become a tree of life. A wise person wins friends. Ang matalino, kung sinasabi mong matalino ka, ikaw ay nagdadala ng kaibigan palapit kay Lord. Nasaan ang mga matatalino? Taas ang kamay. O sabi mo sa iyong katabi na nakataas ang kamay, magdala ka ng kaibigan mo. Matalino ka talaga. Nasaan muli ang matatalino? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay humble. Ikaw ay mapagpakumbaba. Umaamin tayo pag nagkamali kahit sa turo ng isang bata. Sinabi ng bata, ala naman si nanay, sinungaling. Bakit naman anak? Sabi mo, sabi mo, wala kang pera. Nakita ko sa iyong wallet, kadami. O pag ikikinukorek, ikaw ay magpakorek. Ikaw ay mapagpakumbabae. Sabi mo, wala kang pera. Nakita ko sa wallet mo, ang dami. Oh. Pag kinorek ka, sasabihin mo pag ganon. Wag mo sabihin, hindi ako sinungaling. Sabihin, sino? Eto pa, karakter ng mga may divine wisdom. James 3:17. Yan. Soul winner, God-fearing, soul winner. James 3:17. Yan pa ang karakter. Nanggay mo siguro kung may number ka na 1, 2, 8, 3, ay lagyan mo yan. Yan. Basa po natin. Ngunit, basa po, laksan ng mga adults. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, may malinis na pamumuhay. Taas ang kamay na may malinis na pamumuhay. Itaas nyo inyong kamay ha pag ako'y nagbasa din Ari daw ang matatalino, may malinis na pamumuhay. Sabihin nyo, amen, ako yun. May ibigin sa kapayapaan. Ilakas pa. Mahinahon. Masunurin. Ideklara nyo, amen, ako yun. Puno ng awa at kabutihan. Walang pinapaboran. Hindi nagkukunwari. Kunwaring mabait. Hindi nagkukunwari. Talagang totoong mabait. Sabi mo, amen, ako yun. Totoong matulungin? Amen, ako yun. Yan daw ang matatalino. May malinis na pamumuhay. Pumalakpak ang gusto yon. Para magkaroon ka ng malinis na pamumuhay, may banal na takot ka sa Diyos. Mag-i-increase ang iyong wisdom. Basa po. God's wisdom gives us. Basa. 1, 2, 3, go. God's wisdom gives us focus and direction. Ang isang taong matalino, nakafocus sa Diyos, hindi sa problema.
Ang isang taong matalino, nakafocus sa Diyos, hindi sa ginagawa ng pangit ng iba. Focus and gives us focus and direction when we have to choose between what looks good, what feels good, and what is good. Hindi lang ang pakiramdam ko'y tama iyon, hindi. Marunong ka magdesisyon ayon sa sinasabi ng Biblia. Kami pong mga counselor, kailangan po ay kami madaming alam sa sinasabi ng Biblia para pag kami nag-counsel, ang kukunin namin galing sa Bible. Delikado po pag hindi sa Biblia ang iyong kinuhang pagpapayo. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw yata'y nagpapayo. Eh baka galing sa sarili mo laang. Kailangan ay galing sa safe ka. Pag galing sa Bible ang ipapayo mo. Halimbawa, oy, pare, ako'y na-attend doon sa dinadaluhan mo. Ikaw gay nagbibigay ng ikasampung bahagi. Ano sasagot mo? Maipayo ko lang sa iyo. Kagaya ko, hindi ako nagbibigay. Dahil hindi naman ako mapapaniwala pa diyan sa sinasabi sa Malakay 3, verse 9-10. Maipayo ko sa iyo, gumaya ka sa akin. Mananagot ka pag yun ang pinayo mo. Kasi nakalagay sa Biblia, huwag nanakawan. Kaya delikado. Kailangan ang basis ay nasa Biblia. Pare, maitanong ko lang sa iyo, pag ikaw gay nag-o-offering, paano ga? Di ganda yung tamang payo. Sabi ng Biblia, huwag kang magbibigay ng labag sa iyong loob. Kung magbibigay ka, yung kusang loob, generous heart, you will receive generously. Kapag ikaw ay nagbigay, kailangan ay kusang loob. Hindi napipilitan lang. Yan ang sabi ng Biblia. Ako po yung nagka-counsel, nagtuturo sa inyo based sa nakalagay sa Bible. Kayo rin, pag magka-counsel sa mga tanong, ito po ang karunungan ay ang iyong sasabihin ay galing sa Biblia. Ito lang ang iingatan nyo. Kailangan tamang interpretation nyo sa Bible. Kaya, para maging tamang interpretation, makikinig kayo ng mabuti. Kasi ipinapaliwanag ng mga speaker ang meaning ng kagaya nito. Pinag-aaralan natin yung different kinds of wisdom. Kaya makikinig kayo mabuti. Para pag may nagtanong sa inyo, makakasagot kayo ng tama. Kasi tayo po ay i-judge ng Lord according to our words, according to our works, according to our reactions, according to our faith. Gets po natin? Sabi mo sa iyong katabi, yan ang wisdom. Nakikinig na mabuti. Inuunawa. What happened when you have divine wisdom? Anong mararanasan mo? Pag ikaw ay may karunungan, mag-i-increase ang iyong knowledge and understanding about God's will. Ang isang marunong, nag-increase ng iyong knowledge about dito. Narito po ang kalooban ng Diyos, nakalagay sa kanyang sulat. Gusto mo maunawaan kailan ang timing ni Lord? Narito po. May best timing po si Lord. Ecclesiastes, may panapanahon po ang Panginoon. Ano pa ang mangyayari when you have divine wisdom? You will have a godly and successful life. You will be happy to do God's will. Ba't wala pa rin Sige pa, go. Nasaan na ako yan? Basa po natin. What happened when you have godly wisdom? Increasing knowledge, understanding about God's will. Ano pa?
will have a godly and successful life. You will be happy to do God's will. Always excited to receive and experience God's will. Practically applying those facts to real life. Yan ang mangyayari kapag ikaw ay may divine wisdom. So, how to get wisdom? Dito po tayo mag-e-end. Isundo ko na lang po next week. Paano ka makakakuha ng wisdom? Kanina pa po ako nagsasabi na ang wisdom is through the Holy Spirit, through the reading of the Word of God. Isusundo ko na lang po, how to acquire. Iba po yung to get and to acquire. How to acquire, next week na po natin pag-uusapan. How to get. How to get. Iba po yung how to acquire. Itong letter F, how to get. Letter G, next week, how to acquire. Okay? Dito tayo magtatapos. How to get. Paano ka makakakuha ng karunungan? Basa po, Psalms. Where can wisdom be found? Saan mo makukuha ang karunungan? Sabi ng Psalms, it is born. Ito'y ipinanganak sa mamagitan ng banal na takot sa Diyos. Gets niya? It is born in the fear of God. Ang totoong may taglay na divine wisdom ay may banal na takot sa Diyos. Taas ang kamay ng gustong maranasan ng divine wisdom. Kailangan may banal na takot ka sa Diyos. Kagaya ni Joseph. Tumakbo siyang palayo sa kasalanan. Tumakbo kang palayo sa kasalanan. Umiwas ka sa kasalanan. Yan ang ipinapanganak kapag ikaw ay may banal na takot. Umiiwas ka sa kasalanan. Everyone who follows His ways will never lack His living understanding. Sino man daw sumusunod sa paraan ng Diyos ay hindi mawawala ng kaalaman. And the adoration of God will abide throughout eternity. Ikaw daw ay makakaranas na ikaw ay mapaparangalan dahil kagaya ni Solomon. Siya po ay pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. Na ginawa niya ang Ecclesiastes, Proverbs, Song of Solomon, and Job. Job yate kasama. Solomon is the wisest. Why? Yung po sa isang linggo ko ituturo. Tinanong si Solomon, anong gusto mo? Ibigay ko sa'yo. Alam sabi ni Solomon? Wisdom. Sabi ng Diyos, dahil ang hiningi mo ay karunungan at hindi ka humingi ng kamatayan ng iyong mga kaaway, hindi mo hiniling na ikaw ay maging masagana, ibibigay ko sa iyo ang karunungan, sabi ng Diyos kay Solomon. Pero hindi lang karunungan, kalakip ay mahabang buhay at pagtatagumpay at masaganang buhay. Galing ano? Yan po sa isang linggo pa ay sinabi ko na. So, where can we find wisdom? Through God-fearing heart. Sino uli rito ang may banal na takot sa Diyos? Sino yung gusto mo mag-increase ang iyong fear, God-fearing heart? Proverbs 9, tapos na po ako, malapit na, pumunta na dito ang music team please. The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung daw mapagsamba, mapaggalang na puso, ay may banal na takot sa Diyos. Ay may karunungan taglay. And the knowledge of the Holy One is insight and understanding. For by me, sabi rito ng karunungan, sa pamagitan ko, sabi ng karunungan, your days shall be multiplied, and the years of your life shall be increased. Ang isa daw taong matalino,
Inia-apply ang tama, kinakain ang tamang pagkain, hahaba ang buhay at magiging masagana. Maraming pagkain, lalo pa sa handaan, pwede mong kainin yung healthy, makakatulong sa'yo. Huwag ka nang hinayang sa tira ng iba, huwag mo nang kuhanin kung ito ay taba. Huwag mo sabing, sayang naman, ba't hindi mo kinain? Kaya nga hindi kinain, taba. Sinong gustong humaba ang buhay? Maging matalino tayo sa pagpili ng kakainin. Ikaw ay may edad na, huwag ka naman mag-heels ng napakaano. Halimbawa, 80 ka na. Naka-heels ka pa ng mataas. Abi, ingatan mo yung kalusugan. Ang ating buto ay mga hindi narupok. Amen. Kaya kailangan po ang exercise. Ako po, kagaya ngayon, how many hours ako nakatayo? Kahapon po, nung Friday, ako'y nakapagtali pa ng sintas ng sapatos. Ang bilis kong mag-i-flat ito. Ngayon po, palibasa, mula pa kanina ako'y nakatayo. Medyo iba na po. Kaya kailangan ko i-exercise siya. That is wisdom. Kailangan i-exercise. Pag-apply po ng tamang kaalaman, kailangan ng karunungan. Tamang magpainit, pero may tamang oras. Amen? Yung sinasabi ko sa inyong pag-apply ng tamang plano sa tamang paraan at tamang panahon, napakahalaga po niyan. Kuhanin mo ang tamang plano na gusto ng Lord, i-apply mo yan sa tamang panahon at tamang paraan, that is wisdom. Tingnan ninyo, ang mga bunga ng puno, may tamang panahon para putihin. Amen? Kailangan ng karunungan. Putihin mo yan ng hilaw. Mura lang ang benta mo. Even po yung ipinagbubuntis na bata, yan po'y may tamang panahong itinakda ang Diyos. Tama po ba? Si Pastora Maris, manganganak sa tamang panahon, sa tamang oras, tamang doktor, normal. In Jesus' name. Walang fear, dahil kasama si Lord. Ang baby po may tamang panahon para sa isilang. Pag hindi po naging tama ang tawag doon, premature. Pero nagagawa ng solusyon. I declare walang buntis na manganganak ng premature. And hindi ko rin pinahintulutan pati ang pagkamatay. May tinatawag na premature, untimely death, kinakansila ko yan sa pangalan ni Jesus. That is wisdom. I-cancel mo. Ikakansila mo ang premature death, untimely death. Sabihin mo ngayon, 1, 2, 3, go. Father God, in Jesus' name, I used my wisdom and authority na binigay mo sa akin. Kinakansila ko sa miyembro ng pamilya ko, sa buhay ko, anumang premature death, untimely death, accident, gawa ng kaaway, lahat ng sumpa. Ito'y aking pinawawalang bisa, talbog ng talbog ng talbog ng talbog sa buhay ko. Ginagamit ko, Lord, ang kapangyarihan galing sa iyo, and that is wisdom. Ang paggamit ng kapangyarihan ng Diyos, yan po'y karunungan. Marami ka nang alam. You have the power and authority and anointing. Application na lang ang kailangan, and that is wisdom. Ituloy ko po next week. As you honor God, live in awe of His presence. Tayo tumayo. Pakibasa po. As you honor God, live in awe of His presence and power. Make the choices He advises in His word, and love Him with all your heart, soul, and mind, and strength. His wisdom becomes your wisdom. That is, kaya pinagbukod ko po how to get wisdom and how to acquire. Iba po yun. You will have the wisdom. Like Solomon, because he asked wisdom more than money. Napakalaga po ng wisdom. Kita po natin dito yung kahalagahan ng karunungan in the life of Solomon. Mas pinili niya ang karunungan. Ang magandang balita, sa karunungan, siya ang pinakamayaman. Palagpakan natin si Lord. Lapit po tayo sa Panginoon.
Next week, ituturo ko po sa inyo letter G, letter F, G, H. Lapit tayo sa Panginoon. Pag-ibig mo't lakas, pag-ibig mo't lakas. Lapit tayo sa Panginoon. Pinagmumula ng karunungan ang kailangan ko. Tulungan ako, baguhin lubos, turuan. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Alula at sumasama, palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, habagan ako, ang buhay ko sa'yo. Maglilingkod, mga magulang ko't kapatid, close your eyes, bow down your heads. Habang kumakan ang organ, ay tumutugtog ang organ. Tumutugtog ang organ. This time, close your eyes everyone, close your eyes. Kausapin mo si Lord, magpakumbaba ka. How to get wisdom? It is through humility. How to get wisdom? Humble heart. Magpakumbaba ka. Aminin mo, marami kang pagkukulang, pagkakamaling salita. Aminin mo, kung ikaw ay may pride, itakwil mo yan sa buhay mo. Aminin mo, baka may pagmamalaki ka, itakwil mo yan. Ang tunay na marunong ay nagsisisi. Itinatakwil, umaamin ng pagkakamali, nagpapatawad. Ang tunay na marunong ay naglilingkod sa Panginoon, nagdadala ng mga bago palapit kay Kristo. Ang tunay na marunong, mabait, matulungin, may malinis na pamumuhay. This time, doon sa mga binanggit ko, alam ko hindi tayo perfect, alam ko may mga pagkukulang tayo. Pero naririto ang Panginoon sa ating inawit, tayo lumalapit, nagpapakumbaba. Kung talagang ninanais mo at malinaw sa iyo, napakahalaga ng taglayin ang divine wisdom. How you can get wisdom? It is through prayer. It is through asking Him, Lord, I need wisdom. It is through your malalim na relasyon kay Holy Spirit. It is through reading the Word of God and applying right. Tamang pag-a-apply ng iyong alam. Ito'y ang iyong pag-agree na mag-i-increase ang iyong wisdom. The more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na ikaw ay sumusunod, sasagana ang iyong buhay. So this time, taas mo yung kamay at sabihin natin, Panginoong Diyos, nais ko po na makita ka sa aking buhay. Ito ang tunay na karunungan. Ang nakikita ang karakter mo, Kristo Jesus, sa buhay ko. Kayo'y nabuhay sa lupa. Taglay ang karunungan ng Ama. At yun din po ang gusto ko. Ang mabuhay ako. Taglay ang karunungan ang karunungan na nagmumula sa iyo. Taglay ang heavenly wisdom. Ang divine wisdom. Kaya sa oras pong ito, marami po akong natutunan.
Itinatakwil ko po Itinatakwil sa buhay ko. Sa buhay Anumang ko. nagpaparumi Anumang nagpaparumi sa aking isip, sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay, sa aking buhay. ang sinabi ng iyong salita, Ang sinabi ng iyong ang salita, tunay na marunong ang tunay na ay may marunong, malinis na pamumuhay. ay may malinis na Mapagpakumbaba. pamumuhay. Mapagpakumbaba. Tinatakwil ko po ang kataasan. Tinatakwil ko po ang kataasan. Tinatakwil ko po ang pagiging ang pagsisinungaling. Tinatakwil ko po ang pagsisinungaling. Itinatakwil ko po ang lahat na nagpaparumi sa aking Tinatakwil ko puso. po lahat na nagpaparumi sa aking Kagaya ni Jose, kagaya ni Jose. tumakbo palayo sa kasalanan. Tumakbo palayo sa kasalanan. Tulungan niyo po ako araw-araw. Tulungan mo po ako araw-araw. Mas piliin ko, Mas piliin ko, gustuhin ko gustuhin ko ang malinis ng pamumuhay. ang malinis na pamumuhay. Dahil ako'y representative mo Dahil ako'y representative Panginoong mo, Diyos. Panginoong Diyos, sa aking pamilya. sa aking pamilya. Gusto kong ikaw ang aking kopyahin. Gusto ko ikaw ang aking kopyahin. Lord Jesus, Lord Jesus, you are my great and best example. you are my great and best example. Nagtagumpay kayo sa pagsubok Nagtagumpay kayo sa pagsubok hanggang sa kamatayan. hanggang sa kamatayan. Tulungan niyo pong maranasan ko Tulungan niyo pong ang maging maranasan ko mapagtagumpay, ang maging maunlad na buhay, maunlad na masaganang buhay, masaganang buhay. dahil sa salita na nagmumula sa banal na kasulatan. Na nagmumula sa banal na Ako'y kasulatan. matututo, Ako'y matututo. maunawaan kong mabuti, Maunawaan kong mabuti. may interes ako sa pakikinig na iyong salita. May interes ako sa pakikinig. Lalawak ng ang salita. aking karunungan Lalawak ang aking karunungan. dahil ako'y may banal na takot sa iyo. Dahil ako'y may banal na takot sa iyo. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Araw-araw, Araw-araw. masusumpungan mo ko Susumpungan mo ako. na lumalayo sa Na kasamaan, lumalayo sa kasalanan. lumalayo sa kasalanan, Lumalayo sa kasalanan. at ako na may palapit ng palapit Ako sa naman ay inyo. palapit ng palapit Salamat sa po, inyo. Ama, Salamat po. sa karunungan na meron ako, Sa karunungan na meron ako. dahil ako'y may banal na takot sa iyo. Dahil ako'y may banal na takot. Kagaya ni Joseph, Kagaya ni pinagpala mo siya. Pinagpala mo Ako rin Ako rin. ay pagpapalain mong lubos, pagpapalain mong lubos. makakaranas ng mga uncommon favor of God and mga man uncommon favor upon God na naranasan ni Jose. na naranasan ni Jose. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Iniling ni Solomon Hiniling ni Solomon ang karunungan, ang karunungan at hindi lang karunungan ang ibinigay mo, at hindi lang karunungan ng pati kasaganaan, pati kasaganaan. buhay na pinagpala. Buhay na pinagpala. Ganon din sa buhay ko, Lord. Ganon din sa Inihiling buhay ko ang divine wisdom. Hinihiling ko ang divine wisdom. Pero alam ko, hindi lang itong ipagkakaloob mo. Pero alam kong hindi lang ito yung Kagalingan ay inaangking ko. Kagalingan ay inaangkin ko. Kasaganaan ay inaangking ko. Kasaganaan ay inaangkin ko. Kalakip ng karunungan. Kalakip ng karunungan. Successful life. Successful life. Godly life. Godly life. Inaangkin ko po ito Inaangkin ko sa po pangalan ito. ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kung na lang po mananalangin, Ama sa langit, salamat po, Banal na Espiritu Santo. Kayo po ang pinagmumulan ng divine wisdom habang kami may magandang relasyon sa iyo. I declare divine wisdom, understanding, divine knowledge, and understanding to everyone. At sa pagpapatuloy namin next week, Lord, much more pa, Lord, para sa godly and successful living. In Jesus' name, pumalakpak sa Panginoon ang masaya.